Ang ating paksa ngayon ay magpatotoo para kay Kristo. Naalala ko nung ako ay bago pa lang na naging Kristiyano, ang aking pastor ay lagi akong hinihikayat na magpatotoo kung paano ako binago ni Kristo. Kaya yun ang naging stepping stone ko para hindi lang ma-develop yung pagpapatotoo, kung hindi yung maintindihan ko yung kahalagahan na dapat pala nating ipagpatotoo, ibahagi kung ano ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. So ano nga ba ang pagpapatotoo o yung tinatawag na testimony? Meron tayong tinatawag na life testimony at circumstantial testimony. So una, yung life testimony, ito ay ang pagpapatotoo o pagbibigay ng testimony sa ginawa ni Jesus sa buhay ng isang Kristiyano. Kadalasan ito ay naglalaman ng tatlong bahagi. Una, ang kanyang buhay nung hindi pa siya nananalig kay Kristo. Pangalawa, paano niya nakilala si Kristo. Pangatlo, ang kanyang buhay simula nang makilala si Kristo. Sa pagpapatotoo, ang bida ay si Kristo, hindi yung pangalan ng church, hindi yung pangalan ng nangangaral, hindi yung sino paman, kundi ang bida ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Binibigyan diin sa pagpapatotoo ang ginawa ni Kristo at hindi ang gawa ng tao. So yan po ang life testimony. Pangalawa, yung tinatawag na circumstantial testimony. Ang pagpapatotoo ay maaring tumutukoy rin sa pagpapahayag ng ginawa ng Diyos sa isang partikular na sitwasyon, okasyon o pangyayari kung saan naranasan ang kanyang kapangyarihan. Maaari ito ay isang kaganapan kung saan makikita ang pagliligtas ng Diyos mula sa isang tiyak na kapahamakan, katugunan sa pangangailangan, kagalingan sa karamdaman, gabay at direksyon sa tamang pagpapasya, at iba pa. Katulad ng sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, inaasahan na marinig ng isang mananampalataya ang pagpapatotoo. Ganito sinasabi ni Pablo kay Timothy, kaya huwag kang mahihiyang magpatotoo para sa ating Panginoon. Nasa 2 Timothy chapter 1 verse 8. Ang ating pagpapatotoo ay progresibo. Progressive po ito. Habang tayo ay nagpapatuloy sa paglakad natin sa pananampalataya, patuloy tayo nagkakaroon ng mga karagdagan at bagong karanasan sa Panginoon na siyang pwede nating ipagpatotoo. Kailanman, hindi dapat tayo mag-imbento o magdagdag ng patotoo na hindi naman talaga totoo para lamang may masabi tayo. Hindi po ganon. Maaari tayong magsimula ng pagpapatotoo mula sa anumang antas ng pananampalatayang meron tayo, anuman ang naging karanasan natin sa Diyos, yun ay pwede nating ipagpatotoo. At sa pagpapatuloy natin sa pagpapatotoo, ang Panginoon ay patuloy naman na magdadagdag ng mga bagay na maaari nating ipatotoo sa mga susunod na panahon. So ito yung mga dahilan kung bakit kailangan natin magpatotoo. Una,
ito ay gampanin ng mga alagad ni Kristo. Ang sabi ng Gawa, chapter 1, verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Acts chapter 1 verse 8. So ito ay isang gampanin ng mga alagad ni Kristo. Ito ang sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit. Ang pagpapatotoo o pag-witness para kay Kristo ay inaasahan sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya kung ikaw ay alagad ni Kristo, ikaw ay isang disciple, dapat magpatotoo ka. Pangalawa, ito ay nagbubunga ng pananampalataya sa mga nakikinig. Inuulit ko po, yung pagpapatotoo, pag nagpapatotoo tayo, ito ay nagbubunga ng pananampalataya sa mga nakikinig. Maraming nai-inspire, maraming nai-encourage kapag pinapatotoo mo ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Ang sabi ng Romans chapter 10 verse 17, sinasabi ni Pablo, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Yung salitang pangangaral dito ay hindi lamang pangangaral sa anyo ng isang pastor na nasa pulpito, kundi ito ay anumang anyo ng pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos, at ng aral ng Diyos. Ang ating pagpapatotoo ay nagpapakita kung ano ang ginawa ni Kristo sa ating buhay. Inuulit ko po, ang patotoo ay sumesentro sa gawa ni Kristo at hindi sa gawa ng ibang tao, hindi rin sumesentro sa ating mga gawa, kung hindi ito ay sumesentro lamang sa gawa ni Kristo. Kaya, napaka-importante na kung tayo ay nagpapatotoo, maintindihan natin na tayo ay nakakapagdilig sa puso ng ating mga tagapakinig. Kumbaga, nadidiligan mo yung mga binhi ng pananampalataya sa puso nila. So, kapag ka nagpapatotoo ka, hindi mo namamalayang ginagamit ng Diyos yun para madiligan at tumubo ang pananampalataya ng mga tao na nakikinig sa iyo. Sa bawat pakikinig patungkol kay Kristo, umuusbong ang pagtitiwala at paniniwala kay Kristo. Kaya kung nais mo maging kasangkapan ka ng Diyos upang ang iba ay sumampalataya rin, kapatid, magpatotoo ka. Ano pa? Bakit nga ba kailangan natin magpatotoo? Pangatlo, ito ay isang utos na nagpaparangal sa Diyos. Hindi ito mungkahi, ito ay isang utos na nagbibigay karangalan sa Diyos. Gusto mong magbigay ng karangalan sa Diyos, sundin mo yung utos. Ano yung utos? Magpatotoo ka, ipatotoo mo siya sa mga tao. Ang sabi ng awit 105 verse 1, dapat na si Yahweh ating Panginoon ay pasalamatan ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Sinasabi ng salmista nga, sa lahat ng bansa dapat ipaalam ang ginagawa ni Yahweh, ang ginagawa ng Diyos. So wag nang sa lahat ng bansa. Simulan mo sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, sa circle of friends mo, ikwento mo ang kabutihan ng Diyos, ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Katulad ng sinabi natin kanina, ang pagpapatotoo ay hindi mungkahi, hindi rin ito option. Ito ay isang utos na dapat gawin. Sa ating pagpapatotoo, tayo ay nagbibigay parangal sa Diyos. Pinapakita natin na hindi natin ikinahihiya ang Panginoong Hesus sa ating buhay.
kapag ka tayo nagpapatotoo. Kung titignan nga natin noong araw, nung hindi pa tayo mananampalataya, no, hindi tayo nahihiya na i-post, ikwento ang mga nakakahiyang mga bagay, ang mga bagay na kalokohan. How much more ang mga bagay na nagbibigay parangal sa Diyos. Mas dapat natin itong ikwento at ipagkalandakan. So ngayon ay dadako tayo doon sa tanong na paano nga ba magpatotoo? Simulan natin doon sa life testimony. So dalawang klase ng patotoo o testimony na ating tinatalakay dito. So unahin natin yung life testimony. Ang life testimony, kung paano natin ito gagawin, naglalaman ito ng 4 na mahalagang bahagi ng kwento ng ating buhay. Tandaan natin, ang life testimony ay sumisentro sa kwento kung saan binago ng Diyos ang buhay mo. So kung paano ka nakakilala sa Diyos, yan yung life testimony. At yung circumstantial testimony na maya-maya ay titignan natin yung detalye kung paano ito gagawin, ang circumstantial naman ay tumutukoy din sa gawa ng Diyos pero sa isang partikular na okasyon o kaganapan sa buhay mo. No? Halimbawa, nagipit ka at nagpray ka ng katugunan at nakita mo yung katugunan ng Diyos. So, yun yung kaibahan. So, the life testimony ay sumisentro kung paano ka as a whole, no? Yung pagkatao mo, kung paano na binago ng Diyos dahil sa pagkakakilala mo sa Kanya. So, ano yung 4 na mahalagang bahagi ng kwento sa buhay mo under the life testimony? Number 1, ano yung buhay mo bago makilala si Kristo? Buhay bago makilala si Kristo. Kung hindi ka pakilala ng kausap o ng mga tagapakinig mo, maaari kang magbigay ng maikiling impormasyon tungkol sa iyo. Magpakilala ka, ano pangalan mo, taga saan ka, ano pinagkakaabalahan mo sa buhay. At sumunod ay ibahagi ang iyong buhay nung hindi ka pa tunay na nananampalataya kay Kristo. Maaring banggitin ang kahit summary na lang, no, buod ng maling gawain mo bago ka binago ni Kristo. Okay? So halimbawa, dati kang lasenggo, dati kang scammer, no? Pero binago ka ng Panginoon. So maari mong pasadahan 'yon. Ito po ang dati kong buhay bago ko makilala ang Panginoon. Ayan. So yun yung unang bahagi. Ano yung buhay mo bago mo makilala si Kristo? Okay, sa life testimony, yan ang inuuna mo. Ano yung buhay mo bago mo makilala si Kristo? Pangalawa, paano mo nakilala si Kristo? Under doon sa life testimony, ano yung dati mong buhay? Sumunod, paano mo nakilala si Kristo? Maaring ikwento ang tagpo o ang sitwasyon o ang pangyayari na nagbigay daan upang lumapit ka kay Kristo. Maaring sabihin ang partikular na talata o bahagi ng sermon na tumatak sa puso mo nung minsang nagsimba ka o nung minsan na nakapakinig ka ng salita ng Panginoon na siyang nagbunga o nagdulot sa iyo para isuko mo yung buhay mo kay Kristo. Maaari ding ibahagi kung paano ginamit ng Panginoon ng iyong church, ang simbahan na kinapapalooban mo upang makilala mo si Kristo. Tandaan natin na ang mga pastor o mga Kristiyanong kaibigan at kapamilya na nang hikayat sa atin at maging ang ating simbahan ay kinakasangkapan lamang ni Kristo. Pwede silang mabanggit sa patotoo natin, pero dapat mas mabanggit at mas lumutang si Kristo kaysa sa mga tao at pangalan ng simbahan.
So, pangatlong bahagi ng life testimony ay ano yung buhay mo simula nang makilala mo si Kristo. Hindi ho natin sinasabi na matapos mo makilala si Kristo ay perfect na, no? Wala nang problema, hindi na nagkakaroon ng pagkakamali. Pero yung buhay, paano mo dinidescribe yung buhay mo simula nang makilala mo si Kristo, maari mong ilarawan ang naging pagbabago, maliit man o malaki, sa iyong buhay simula nang tanggapin mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Maaaring banggitin ang mga maling gawain na binanggit mo kanina sa bahagi ng kung ano yung buhay mo bago mo makilala si Kristo na binago na ng Panginoon. Dati po ako ay palamura, pero nung nakapakinig po ako ng salita ng Panginoon at tinanggap ko si Jesus sa puso ko, hindi na po ako nakakapagmura. So yan, no? Yung buhay, ano yung buhay mo, description ng buhay mo, simula nang makilala mo si Kristo. So don't worry, kahit maliit na pagbabago, importante po yan. Pang-apat na bahagi ng life testimony. No? Ulitin natin. Ano yung una? Yung una ay ano yung buhay mo bago mo makilala si Kristo. Pangalawa, paano mo nakilala si Kristo. Pangatlo, ano yung buhay mo simula nang makilala mo si Kristo. Pang-apat, magbigay ka ng hamon sa mga tagapakinig. Hamon sa mga tagapakinig. Challenge. Magbigay ng mensahe kung paano mo gustong tumugon ng iyong mga tagapakinig sa iyong patotoo. Ito ay naglalaman ng positibong panghikayat patungkol sa pagtitiwala at pananampalataya kay Kristo. Huwag mo lang ikwento kung ano yung ginawa ni Lord. Challenge them. Hamunin mo yung mga tao. Na kung paano ka binago ni Lord, kaya rin ni Lord baguhin ang buhay nila o kaya rin baguhin ni Lord ang buhay ng mga mahal nila sa buhay na wala pa kay Kristo. So magbibigay po ako ng aking life testimony, and it goes like this. Ako po si Glenser Fernandez, ipinanganak sa Caloocan, subalit lumaki sa Marilao, Bulacan. Ako ang panganay sa 3 magkakapatid, kasalukuyang pastor ng Breakthrough Christian Fellowship. Sa murang edad na 13 taong gulang, nagsimula akong makiisa sa mga barkada at mag-engage sa bisyo. Hanggang sa naging lubhang adik ako sa alak, sigarilyo at iba pang ipinagbabawal na bisyo. Madalas akong napapadpad sa guidance office ng paaralan dahil sa mga gulo na aking kinasasangkutan. Wala akong direksyon sa buhay at nagdulot ako ng sakit sa ulo ng aking mga magulang. Isang araw, may isang pastor na matiyagang nagbahagi sa akin ng salita ni Kristo. Unti-unti itong tumimo sa aking puso. Naunawaan ko na ako ay isang makasalanan at tanging si Jesus lamang ang makapagpapatawad at makapagliligtas sa akin. Kaya tinanggap ko si Kristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula noon, aking naranasan ang labis na kagalakan at kapayapaan. Unti-unting naglaho ang pagnanasa ko sa mga bisyo hanggang sa tuluyan ko ngang iniwan ang mga ito at humiwalay sa aking mga barkada. Sa patuloy na pagbabago na ginagawa ng Diyos sa aking buhay, hindi lang ako lumaya mula sa mga bisyo, kundi tinawag din niya ako upang maging isang lingkod ng Diyos bilang pastor. Kaya ngayon, kung ikaw ay isang magulang na may pasaway na anak, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Si Jesus ay patuloy na nagbabago ng buhay at patuloy natin silang idulog at ilapit sa Panginoon. Mga kapatid at kaibigan,
walang matigas na puso na hindi kayang palambutin ni Kristo. Walang kasalanan na hindi niya kayang patawarin at walang buhay na hindi niya kayang baguhin. Praise God! That is true, mga kapatid. Ito po ay talagang life testimony ko. So, ito ho yung summary. Okay? So, something like that. Kung makikita nyo, may 4 na bahagi yon. Nagpakilala muna ako, no? At doon sa unang bahagi ay inilarawan ko ano yung buhay ko bago ko makilala si Kristo. Okay? Pangalawa, makikita rin natin doon na kinuwento ko kung paano ko nakilala si Kristo. Pangatlo, makikita rin natin doon kung paano ko inilarawan yung buhay ko simula nang makilala ko si Kristo. At pang-apat, makikita natin doon na nagbigay ako ng hamon sa mga tagapakinig. Ayan. So ngayon po ay pag-usapan natin ang isa pang uri ng testimony. Ito yung binabanggit natin kanina na circumstantial testimony. Ito ay naglalaman naman ng 3 bahagi. Una, ikwento ang sitwasyon, okasyon, o pangyayari na may pangangailangan o panganib na iyong naranasan. No? Maaring ito ay okasyon na nagkaroon ka ng matinding financial problem. May sitwasyon na nagkaroon ka ng financial problem, nagkaroon ka ng naranasan mo yung kahirapan sa buhay, o nagkaroon ka ng problema sa relationship, o ikaw ay nasangkot sa isang aksidente. Pwede mo ikwento yon. Pero magsimula ka, of course, sa pagpapakilala ng iyong sarili, lalo na ako may mga bagong tagapakinig. No? Katulad kanina, konting impormasyon tungkol sa iyo, pangalan, no? Taga saan ka, at ano pinagkakaabalahan mo. Lalo-lalo na kung marami sa mga tagapakinig mo ay hindi ka pakilala. And then present, no? I-present mo yung sitwasyon, okasyon, o anumang pangyayari na may pangangailangan o panganib na iyong naranasan. Pangalawa, ikwento mo kung paano ka iniligtas o tinulungan ni Kristo mula sa mga iyon. Ikwento mo kung paano ka niligtas o tinulungan ni Kristo mula sa mga iyon. So maaaring ibahagi mo kung paano ka pinagaling ni Kristo. Kung ikaw ay nagkaroon ng sakit at ikaw ay pinagaling ng Panginoon, so maaaring mo ikwento kung paano ka pinagaling ni Lord. Maaaring ikwento mo kung paano ka tinulungan ni Kristo sa iyong mga kagipitan o pangangailangan sa pera. Maari mo rin ibahagi kung paano ka tinulungan ng Diyos sa iyong problema sa relationship. Maaring ibahagi mo kung paano ka iniligtas ng Diyos sa isang aksidente. Ayan. So pangatlo ay magbigay ng hamon sa mga tagapakinig. So dito, yung circumstantial testimony, kinikwento mo kung ano yung sitwasyon, pangyayari, okasyon na may pangangailangan o may panganib. Pangalawa, kinikwento mo kung paano ka niligtas o tinulungan ng Panginoon. Pangatlo, magbigay ka ng hamon, magbigay ka ng challenge sa mga tagapakinig. Magbigay ng mensahe kung paano mo gustong tumugon ang iyong mga tagapakinig sa iyong patotoo. Ito ay naglalaman din ng positibong panghihikayat upang magtiwala at magkaroon ng pananampalataya kay Kristo. So ngayon naman ay ikikwento ko ang isang totoong circumstantial testimony para sa ng aking asawa, si Pastora Eunice. No?
So, babasahin ko yung kanyang patotoo. Ako po si Eunice Fernandez, asawa ni Pastor Glenser. Noong taong 2015, kami ay tumugon sa panawagan ng Panginoon na magmisyon sa Dubai. Upang kami ay makapanatili sa pagmimisyon, may dalawang pangangailangan kaming kailangan matugunan. Visa at regular na kita upang mabigyan ng suporta ang aming mga anak na naiwan sa Pilipinas. Kailangan ako mag-apply ng trabaho upang maging kasama ni Pastor sa aspeto ng pinansyal at pag-aayos ng visa. Wala akong karanasan sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Dahil dito, buong puso akong nanalangin sa Diyos para sa kanyang pabor at biyaya. Ginamit ng Panginoon ang isang kapatiran upang mairekomenda ako na magtrabaho sa isang kumpanya. Bagaman may rekomendasyon, ilang araw matapos ang interview, may ibang aplikante na napili sa posisyon na aking inaplayan. Muling nanalangin ako na kung ito ang kalooban ng Diyos na kami ay mapunta dito, siya rin ang magbibigay sa amin ng aming mga pangangailangan. Matapos ang ilang araw, natanggap ko ang isang balita. Sa ilang kadahilanan, hindi natuloy ang unang napili nila. At sa halip, ako ang tinanggap sa posisyon bilang office manager. Purihin ang Panginoon. Ang sweldo ay malaki, sapat upang matugunan ang lahat ng pangangailangan ng pamilya at ng aming misyon. Mga kapatid at kaibigan, kung may ipinagagawa ang Panginoon sa atin, tayo ay sumunod lamang at hindi niya tayo pababayaan. Kung mayroon sa atin na may pangangailangan, gaano man ito kalaki, tandaan natin na mayroon tayong mas malaki at makapangyarihang Diyos na laging handang tumugon sa ating mga pangangailangan. Patuloy tayong humingi sa mapagmahal na Ama sa langit. Amen. That is a wonderful circumstantial testimony. Ngayon, ito po ang tanong, kanino tayo magpapatotoo? Ang pagpapatotoo patungkol sa ginawa ng Diyos sa ating buhay ay dapat marinig ng lahat ng tao, no? Katulad ng binasa natin kanina, Acts chapter 1 verse 8, Psalms 105 verse 1. Karapat dapat lamang na maparangalan ng Diyos sa lahat. Maaring ikonsidera natin ang mga listahang ito na ating babanggitin. Pwede tayong magpatotoo sa mga ating pamilya at kamag-anak. Pwede tayong magpatotoo sa ating mga kaibigan, mga katrabaho, kamag-aral, mga kakilala, sa bawat tao na inilalagay ng Diyos sa ating landas. At ngayon, paano sisimulan ang pagpapatotoo? Una, malinaw na isulat sa papel ang iyong patotoo. Kapag isinusulat, mas napag-iisipan at naisasaayos ang pagkakasunod-sunod ng iyong sasabihin sa patotoo. Napakahirap po kasi na mag-rumble-rumble ang ating pagpapatotoo, lalo na kung tayo ay nasa harap ng maraming tao. Kaya mas mainam na ito ay naisusulat natin para makatitiyak tayo na maayos ang nilalaman ng ating patotoo. Sumunod ay ipabasa ito sa iyong mentor. Ipabasa sa iyong mentor ang sinulat mong patotoo. Mahalaga na maging malinaw ang nilalaman ng iyong patotoo mula sa pananaw at pagkaintindi ng ibang tao. Hindi lang dapat ikaw ang nakakaintindi ng patotoo mo. Dapat malinaw din yon sa pananaw ng mga tagapakinig mo. Kaya pwede mong i-share muna yung sinulat mong patotoo sa mentor mo. Pag sinabing mentor, ito ay
maaring BGL mo, breakthrough group leader, o yung someone na nagpa-follow up sa'yo, na tinuturing mong leader sa iyong small group. Ang iyong mentor ay maaring magbigay ng comment, feedback, upang lalo pang maging malinaw at maayos ang iyong patotoo. So hindi natin sila kalaban. Napaka-importante ng kanilang feedback kung paano mas magiging maayos ang iyong patotoo. Sumunod ay mag-ensayo sa pagpapatotoo. Hanggat maaari, kabisado mo ang pagkakasunod-sunod ng iyong patotoo. Basahin o bigkasin ng malakas ang iyong patotoo. Kaya importante na nire-rehearse natin, ini-ensayo natin. So maaring tumingin ka sa salamin habang binibigkas, maaring mag-video ng iyong patotoo, maaring tignan sa salamin habang nagpapatotoo, makita mo yung sarili mo. Mas mainam rin na mag-ensayo kasama ng iyong mentor. So, kunyari, ang audience mo, yung mentor mo, and then mag-testimony ka. Sa pagpapatotoo po natin, huwag tayong masyadong nagmamadali sa pagbigkas ng mga salita na halos hindi na maintindihan yung ating sinasabi. Make sure na malinaw ang pagbigkas, naiintindihan ng malinaw ang mga sinasabi natin ng ating mga tagapakinig. At isa pa sa paraan kung paano tayo magsisimula magpatotoo, maglista. Ayan. Maglista ng mga 10 hanggang 20 pangalan na maaari mong mabahaginan. Huwag po kayo matakot. Listahan pa lang naman ito. At least, meron ka nang ipagpipray kung sino yung mga tao na tinatarget mo, na shesharan mo ng iyong patotoo. Sumunod, ipanalangin ng mabuti ang nakalista, katulad ng nabanggit natin kanina. Pakiramdaman ng udyok ng banal na espiritu kung sino ang dapat mong unahin na kausapin. Asahan na may darating na hadlang sa'yo o sa taong pinaprospect mo, sa taong kakausapin mo, kaya manalangin at magpakalakas sa Panginoon. Ang pagpapatotoo ay isang banal na gawain. Lahat ay gagawin ng kaaway para hadlangan ka at para hadlangan din yung taong kakausapin mo. Kaya ang sandata natin walang iba kundi ang panalangin. Let's pray for the favor ni Lord, yung protection niya at yung pag-cover niya sa atin ng kanyang kapangyarihan. Sumunod ay sa mga lista ng pangalan na ginawa natin, around 10 to 20 names, di po ba? At pinagpe-pray natin. Sumunod ay bilugan. Tama, bilugan mo ang unang 3 pangalan na agad mong kakausapin. Maaring simulan mo sa isang simpleng kumustahan. Pagkatapos ng kumustahan, maaari mo nang ikwento ang iyong patotoo. Halimbawa, "Hi Paul, musta ang work? Alam mo ba na," ayan na, kinikwento mo na yung buhay mo. "Dati ako na pasaway ako sa aking magulang, pasaway ako sa aking kumpanya." So, ikaw ay nagsisimula ng magkwento. So, either yan ay life testimony o yan man ay circumstantial testimony. Ngayon, may mga tanong dito tungkol sa pagpapatotoo. Tulad ng, pwede bang magpatotoo kung bagong tanggap pa lang kay Kristo ang isang tao? Pwede bang magpatotoo ang isang baguhan pa lang? Kumbaga, katatanggap pa lang kay Kristo. Pwede ba siya magpatotoo? Ang sagot po natin, pwede. Ang pagpapatotoo ay hindi nakabase sa tagal ng isang tao sa pananampalataya. Kahit ang isang baguhan ay maaari magpatotoo. Kung ano ang naging karanasan ng isang baguhang mananampalataya, yun ang kanyang patotoo. Kung wala pang hayag at subok na pagbabago na nakikita sa kanyang buhay dahil ilang araw pa lang siyang tumanggap kay Kristo, at least pwede niyang ipatotoo ang kagalakan at kapayapaan na naranasan niya noong mga sandaling tinatanggap niya si Kristo
habang nananalangin. Maari niyang sabihin na may totoong Jesus na nagpapatawad ng kasalanan at ang katotohanan ito ay magaan sa pakiramdam. So, bibigyan natin ng ilang mga biblikal na halimbawa na ang isang baguhan ay pwede nang magpatotoo. Ito, makikita natin yung nagpatotoo same day na nanalig siya kay Kristo. Most likely, ilang oras pa lang siyang nanalig kay Kristo pero nagpatotoo na siya agad. Ang binabanggit natin ay yung babae sa balon. Matapos makausap si Jesus sa unang pagkakataon, siya ay nanalig kay Jesus. Nung oras ding iyon, siya ay nagpatotoo agad. Makikita natin yan sa aklat ng Juan, John chapter 4, verse 28 to 29. Ang sabi ron, iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, halika kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo? Maraming Samaritano sa bayang iyon ang naniwala kay Jesus dahil sa patotoo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. John chapter 4 verse 39. So, ito ay yung babae ay actually she is living an immoral life, no? 5 na ang kanyang kinakasama at yung kinakasama niya ay sa kasalukuyan ay hindi pa niya asawa. So, controversial pa yung kanyang sitwasyon, but makikita natin right after ng kanyang encounter kay Jesus, maybe minutes or hours pa lang ang nakakalipas, nagpatotoo na agad siya at naging instrumento yon para marami ang manampalataya doon sa kanyang mga kapitbahay. Ngayon, meron pang isang halimbawa, katulad ng eunuko na pinunong taga-Ethiopia. Nung araw na narinig niya at sinampalatayanan ng Ebanghelyo ni Kristo, sa ano po ito? Aklat ng mga Gawa, chapter 8. Nung araw na narinig niya at sinampalatayanan ng Ebanghelyo ni Kristo, na ipinaliwanag ni Felipe habang sila ay nasa karwahe. Ibig sabihin, habang nasa biyahe. Siya ay agad na nagpabautismo sa tubig, isang anyo ng pagpapahayag o pagpapatotoo ng kanyang pananampalataya kay Jesus. So, ibig sabihin, yung kanyang pagpapabautismo ay isang uri na ng pagpapatotoo. Basahin natin. Aklat ng mga Gawa or Book of Acts chapter 8 verse 36 to 38. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya't sinabi ng pinuno, tingnan mo, may tubig dito. Mayroon bang hadlang upang ako'y bautismuhan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot ang pinuno, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng pinuno ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Kung makikita natin, no? Right there, sa biyahe, nag-decide ang eunuko, itong pinuno na ito na sumampalataya at nagpabautismo. Ibig sabihin ng bautismo, nilulubog sa tubig. Nakikita siya in public. So yun ay isang public na pagpapahayag na siya ay nananampalataya na kay Kristo. Kaya makikita natin dito na yung testimony ay pwedeng maganap sa isang mananampalataya kahit siya ay bago pa lang. Ayan. So, meron pa. Ito naman, nagpatotoo siya matapos ang ilang araw ng pagsampalataya kay Kristo. Ilang days pa lang siyang nananalig kay Kristo ay nagpatotoo na siya. Ito si Saulo, no? Si Pablo, pero nung hindi pa siya Christian, ang pangalan niya ay Saulo. Makalipas ang ilang araw matapos niyang ma-encounter si Jesus sa daan papuntang Damasco,
Hindi lamang siya agad nagpatotoo, kundi nangaral pa rin tungkol kay Kristo. Ang sabi ng Aklat ng Mga Gawa, chapter 9, verse 19 to 20, kumain siya at bumalik sa kanyang lakas, kasi nga 3 days siyang hindi kumain, nag-fasting siya. Si Saulo ay ilang araw nang kasama ang mga alagad sa Damasco at agad siyang nangaral sa mga sinagoga na si Jesus ang anak ng Diyos. Nangaral, hindi nga lang ito nagpatotoo, nangaral pa. Ilang days pa lang, no? Ang sabi, ilang araw nang kasama ang mga alagad sa Damasco, agad siyang nangaral. So kaya hindi sa patagalan, nasa willingness na tayo ay magpag-amit sa Panginoon. Ano ang kasunod ng pagpapatotoo? Matapos ang pagpapatotoo, maaari mong hikayatin ng iyong kausap sa mga sumusunod. Itanong kung interesado siya. Maaring gamitin ang ilang tanong sa ibaba. Nais mo bang makilala pa si Kristo sa iyong buhay? Anong pagbabagong nais mo pang maranasan? Maaari ba tayo mag-usap isang beses sa isang linggo tungkol sa salita ng Panginoon? Kung interesado yung kausap mo, magtakda ng araw at oras ng susunod din yung pagkikita upang ituro ang lesson 1 sa ating discipleship. So, you can teach or pwede mo siyang i-enroll sa ating online discipleship or encourage mo siya na mag-join sa BG na kinapapalooban mo. Kung interesado siya at may oras pa, of course, you can share the Word of God sa ating lesson 1. At huwag nang pagtagalin, tapusin ang pag-uusap sa pananalangin. I hope you will start listing the names and praying for the names na nasa listahan mo para masimulan mo na ang pagpapatotoo mo. God bless.